Ako si Karen. Ang ibabahagi kong kwento nangyari nung ako'y nag-aaral sa kolehiyo. Kadalasan kasi noon, gabi na ako umuuwi dahil nga maraming ginagawa sa school, lalo na nung ako ay graduating na. Mag-isa lang ako sa dormitory dahil nga ayoko nang may kasama. Pinapagalitan nga ako nina mama at papa. Bakit daw hindi ako sumama sa ibang kaklase kong babae? Para raw safe, sinabi ko mas gusto ko yung nag-iisa. Para tahimik, lalo na nga focus lang ako sa pag-aaral. Bahay at dormitoryo lang ako. Minsan tuwing Sabado hindi na ako umuwi sa amin dahil abala ako sa pagbabasa ng mga libro dahil nga nursing student ako. Isang gabi, umuwi na ako. Siguro alas 10 na yon dahil meron pa kaming activity ginawa sa school. Napakatagal namang pumara ng jeep ng gabing iyon. Nakailang para na ako. Ngunit hindi ako sinasakay. Kung minsan puno, ayoko namang sumakay ng taxi kasi mas komportable ako kung jeep ang aking sasakyan. Siguro mag-aalas 11 na nang ako'y makasakay. Pag-akyat ko ng jeep, wala itong pasahero. Tanging si Manong driver lang. Siguro kako'y paggarahin na ito. Binaybay niya ang daan at magpatungo kong papunta sa aming tinitirahan kong dormitoryo. Inabot ko sa kanya ang 20 pesos na bayad at sinuklian naman niya ako agad ng 5 piso. Palingalinga ako sa paligid habang siya'y nagmamaneho hanggang sa napansin ko na nag-iba siya ng way. Kaya sinita ko si Manong driver at sinabing, "Mama, mali po yata yung way. Hindi po dito yung daan papunta sa dormitoryo ko." Para bang nabigla si Manong driver at agad niyang ibinalik kung saan ang daan papunta sa aking dormitoryo. Nagtaka nga ako kung ano ba ang nasa isip ni Manong. Hanggang sa makababa na ako at pumara. Bago ako bumaba, nagsalita si Manong. "Iha, pagdating mo sa dormitoryo mo, hubarin mo yung damit mo at kung maaari, sunugin mo." Sabi nito. Nagtaka ako at itinanong ko kung bakit. Sinabi niya na, "Kaya iniba ko yung ruta kanina. Nakita ko sa side mirror na wala kang ulo, iha. Kaya iniba ko yung ruta. Baka kung mapano tayo. Kaya inaano ko sa'yo na kung maaari, itapon or sunugin mo yung mga damit mo. Masamang pangitain yun, iha." Natakot ako sa sinabi ni Manong driver. Talagang kabang-kaba ako ng gabing iyon. Hindi ko alam kung susundin ko siya o ano. Hindi pa ako nakakapasok ng dormitory, tumawag ako kay mama. "Ma, ano po bang gagawin ko? Pauwi ako dito sa dormitoryo ko kanina. Nakita raw nung jeepney driver na wala akong ulo." "Ha? Delikado yan, anak. Sige, gawin mo yung sinabi niya. Ayon sa mga pamahiin, ibabaon or susunugin yung damit na suot mo." "Pero ma, natatakot nga ho ako dahil sa mga nababasa ko. Ilang araw may masamang mangyayari pag nakitaan na walang ulo." "Karen, huwag kang matakot.
magdasal ka lang. Walang mangyayaring masama sa'yo. Basta sundin mo ang sinabi nung jeepney driver. Sige po ma, gagawin ko. Kaya hindi pa ako nakakapasok ng dormitory, hinubad ko ang aking damit na uniforme. Manghinayang pa nga ako dahil nga'y dadalawa lang yung uniforme ko. Agad kong hinubad pati yung medyas ko, sapatos. Agad kong pumunta sa malaking drum na lata at sinunog ko ang aking damit. Maging ang medyas, underwear, sapatos ay aking sinunog. Tinanong pa nga ako ng may-ari ng dormitory, bakit ko ro sinunog yun? Ate Lerma, kasi nakita ro nung jeepney driver kanina na wala akong ulo. Kaya sinabi niya na sunugin ko. Ha? Nakakatakot naman iyan. Tama ngang ginawa mo. At pagkatapos, huwag ka munang matulog. Naiintindihan mo? Opo. Sinunod ko ang sinabi ng landlady. Hindi muna ako natulog nun hanggang 3:00. Kahit na nga antok ako, hindi ko nagawang matulog dahil baka mabangungot ako or kung anong mangyaring masama sa akin. Kinabukasan, hindi muna ako pumasok sa school. Nagpunta sina mama at papa roon at sinundo ako. Magpahinga raw muna ako ng ilang araw sa bahay. At ganun nga ang ginawa ko. Sumama ako. Bago kami umuwi, nagpaalam muna ako sa aming mga guro. Nagsimba, nagdasal. Doon lang ako sa bahay buong araw. 3 araw rin akong nag-stay sa bahay namin. Nung panatag na ang kalooban ko, muli akong bumalik sa aking dormitoryo. At pinagpatuloy ang aking nakaugalian. Hanggang sa makapagtapos nga ako ng nursing. At nakapasa, nagtrabaho sa isang hospital. At ngayon nga'y naninirahan na ako dito sa Canada. Kasama ang aking asawa at mga anak. Sina mama at papa ay nakuha ko na rin dito sa Canada. Dito na rin sila nanirahan at ang ilang kong mga kapatid ay nakuha ko na rin dito. Ang karanasan kong iyon ay hindi ko talaga malilimutan sa tanan ng aking buhay. Muli maraming salamat at gumagalang, Karen.